Pagpalang araw kaibigan, ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Po, ang ating papaksayin yung tungkol sa relasyon ng magulang at mga anak. Po, kaya po yan ang maganda natin papaksayin kasi may naraanan ako kanina lang, na yung anak, binabala sa yung anak, ay yung nanay. Kaya hindi maganda rin yung binibitaw ang salita ng nanay sa kanyang anak, kaya napahinto ako, pinagsabihan ko po sila. No, kaya ito po, Efeso 6. Uno, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Ano daw po yung nararapat? Ikaw na anak, sumunod ka sa iyong magulang. 2, igalang mo ang iyong ama't ina. Yun po yung magulang na tinutukoy po, yung ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. 3, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. 4, mga tatay, nanay, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palagyin ninyo sila sa disiplina at aral ng Panginoon. Paano magpalagi ng anak? Ang gagamitin po pala, aral ng Panginoon Diyos. Nadaanan ko po, masasakit na salita yung binitawan ng nanay sa kanyang anak. Kaya po ako napahinto at pinuna ko po yan at pinagsabihan ko yung nanay. Kaya darating ang araw, baka magalit din sa iyo yung anak mo, kako. Dahil sa mga salita mo sinasabi sa iyong anak. Bilang magulang, ikaw yung may pangunahing obligasyon, kako, para turuan mong yung anak, para mapabuti siya. Hindi yung salitang hindi maganda, lumalabas sa bibig. Sabi ko, walang pagmamahal yan, walang pag-ibig yan. Pinagsasalitan mo ng hindi magandang yung anak, kanino ba anak yan, hindi ba sa'yo? Di kailangan ayusin mo. Sa isang pagkakataon po, meron po akong bina-Bible study sa highway. Kung tawagin nila yung Victor Lopez. Yung anak niya po mga babae, tinanong ko sila, bakit kayo mahilig uminom ng alak at manigarilyo, kako? Nasagot po ng magkapatid, kasi po yung tatay namin, manginginom ng alak at naninigarilyo rin. Yun namang isang anak po, yung lalaki, anak niyang lalaki, nag-away silang mag-ama, hinabol niya ng itak. Buti hindi niya nabutan. Paano kung nabutan mo, kako? Di napatay mo yung anak mo, di magiging criminal ka. Ikaw palang punot dulo, kaya pala yung mga anak mo ganyan ang gawain. Ikaw pala yung ginagaya nila, kako. Kaya dapat baguhin mo na muna ang buhay mo at saka mo sila pagsasawahin. Kaya yung magulang at saka anak, maganda yung bukas communication. Pero pangunahing obligasyon ng nanay o tatay, dapat yung anak mo, tinuturuan mo sa turo at aral ng salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi man siya sumunod, at least wala ka ng pananagutan, nagawa mo na yung katungkulan mo bilang tatay or nanay or kaya guardian. Kapag naman natuturuan mo yung anak mo, sigurado yung anak mo, kahit paano may mapupulot naman. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kaya ang title po nito, tagubilin sa mga magulang at mga anak. Yung magulang, yung tatay at nanay, hindi po yung magugulang. Tatay, nanay, parents, sa English. Kaya sabi niya, anong sabi niya? Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pag-ihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila sa disiplina at sa aral ng Panginoon. Nung araw po, sa lugar namin mismo, likas pong palambura yung tatay, ganun din yung nanay. Ang kanila pong ginagamit ng mura, yung puro PI. Para ba naging ano na nila yan, bukang bibig na lang. Puro lang PI. Kaka-PI po sa kanyang anak, nagsawa rin yung anak. Yung ginawa ng anak,
Piniyay niya rin ang mga magulang niya, binalik niya sa kanila. Di po ba napakasagwa? Anak mo, ipipiyay ka na. Sa tingin niyo po, maganda po kaya yon? Ano po? Kaya, yung sinabi ng Panginoong Yesus doon sa Mateo, basahin po natin sa 22, ano? Yung tungkol po sa kautusan, yung pinakamatahas na kautusan nang tinanong siya. Sagot dito po sa 22 ng Mateo 36, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. May nagtanong kay Jesus, ano? 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo Panginoon mong Diyos, buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. 38. Ito ang pinakamahalagang utos. 39. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya sabi ko doon sa nanay kanina, wala ka ng pag-ibig sa iyong anak, puro masama yung lumalabas sa bibig mo. Walang pag-ibig na makita sa iyo yan, kako, kundi masama yung lumalabas sa bibig mo. Pero sabi ni Jesus, mahalin mo kapwa mo. Eh, sino ba yung kapwa mo? Yung anak mo, kapwa mo yan. Yung nanay mo, kapwa mo yan. Pareho kayong tao, kapwa-tao ang tawag dyan. Ano, kaya dapat bilang mga magulang, mga anak, anong dapat gawin natin? Meron tayong mga relasyon between two. Bukas! Hindi kayo para yung anak hindi siya magtatago. Maging bukas po kayo at saka lagi niyo po pinapangaralan tungkol sa mabubuting salita. Hindi yung konti pagkakamali, pipiyahin mo na. Sa tingin niyo po ba maganda yon? Hindi. Kaya sa buhay natin ito, bakit po ang tao kahit ayaw niyang gumawa ng masama, nakakagawa siya? Tingnan natin yung sinulat ni Apostol Pablo, ano? Noong panahon na si Apostol Pablo po, napakaganda ang kanya salita. Alam niya yung salita ng Diyos mabuti. Yun ang gusto niyang gawin. Pero ano pong nangyari? Ito yung kanyang nadiskubre. Sa Roma 7:22 o 21, ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ang malapit sa akin. Kita niyo po? Gustong-gusto niya sa mabuti, pero bakit yung masama po yung nagagawa niya? Simulan natin sa 19 at 20. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. 20. Kung ang ginagawa ko hindi ko nais, hindi na ako gumagawa nito, kundi ang kasalanan na naninirahan sa akin. Yun. Yung palang kasalanan tumitira sa buhay ng tao. Kaya pala ang tao, hirap na hirap siyang makahulagpos sa masamang salita. Kasi po, yung kasalanan, sabi ni Pablo, siyang tumitira sa akin. O tanggalin mo yung kasalanan, ipalit mo sino? Si Satanas. O ganito, si Satanas ang nakatira sa tao. Gusto ba ni Satanas na mapabuti ka? Hindi. Ang gusto nga ni Satanas, mapasama ka eh. Kasi ang ibig sabihin po ng Satanas, masama. Ang ibang termino ng salitang Satanas ay masama. Tingnan natin sa dictionary ng Bible kung anong ibig sabihin ng salitang Satanas or Diablo. Ito po meron po siya rito. Ito, Satanas. Satanas, ang literal na kahulugan nito ay kahawa o kaya'y mandaraya. Tingnan din ninyo ang Diablo. O tingnan natin yung salitang Diablo. Kasi doon tayo tinuro nitong kasulatan, Ito, Diablo. Diablo. Ang pinakapuno ng demonyo. Pinakapuno ng mga demonyo at masamang espiritu. Tinatawag din pangalang Satanas. Masama po talaga. Kaya sabi ni Pablo, yung masama si Satanas na tumitira sa akin. Kaya kahit gusto kong gumawa ng mabuti, yung masama o yung si Satanas ang may gusto, yun ang akin nagagawa. Kaya bilang mga magulang, anong dapat nung gawin?
Yun, makinig kayo ng salita ng Diyos at yung narinig nyo, yung i-apply ninyo sa inyong pagtutuwid, sa inyong mga hanak. Hindi po mahirap gawin yan, madali lang. Nasa inyo lang po yan kung mahal ninyo ang Diyos. Pag mahal nyo ang Diyos, wala pong mahirap. Ano po? Kaya tayo bilang mga tao, anong dapat natin gawin? Salita ng Diyos. Bakit? Eh, magulo na po mundo natin eh. Kaya lalo pang gugulo yan. Bakit? Ganun po ang pagmamadali ni Satanas. Gusto niya mawasak ang tao. Sabi nga ni Jesus sa 1:1, sa John 10:10, naparito si Satanas upang mangwasak, magnakaw at pumatay. Oh, naparito ako para magbigay ng buhay na ganap. Kaya yun, wawasagin ni Satanas ang buhay ng tao. Pero kung mayroon ka namang Yesus sa buhay, ang gagawin ni Jesus, aayusin niya ang buhay mo. Ano? Kaya hanggang dito na lamang kaibigan, ano, ang ating munting video, ano? Sana meron po kayong matutunan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo, ang kasaysayan ng hiwaga. Bakit may hiwaga? Biruin mo, yung kasalanan, ayaw mo, nagagawa mo, hindi ba hiwaga yan? Kaibigan, like and share and subscribe now. God bless us all.